Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Provincial Health Office ng Ilocos Norte, nagtala ng isang patay sa dengue virus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nagpanawagan di Provincial Health Office ti Ilocos Norte iti publiko iti agnanayon a panangsurot ti 4S kontra iti panagraira ti lamok nga adan iti dengue virus. Daytoy ket search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, can say yes to fogging. Kinitaw ni Dr. Rickson Balalyo nagkaykaysada iti residente tapno maalayan iti panagado ti kaso ti dengue iti probinsya. Basar iti kaudyan na record ti PHO, umabot iti 720 ket wala kaso ti dengue iti Ilocos Norte manipod iti Disyembre 22, 2024. No sa dino akaadwan ti Lawag City nga adan iti sangagasot 20 ket siya makaso. Sumaruno iti Batak City nga adan iti sangagasot 20 ket 2 kaso. Idinto nagtalined nga awan ti kaso ti dengue iti ili ti Adams Ilocos Norte. Inayon ti PHO nga dati may sa apimusay a pasyente gapo iti dengue iti ili ti Dingras. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 66 na undocumented na mga biik na sabat ng PNP sa San Fernando City, La Union. Pamahal ang lungsod na ngakong aaksyon laban sa mga lumabag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Natiliw ti Philippine National Police City of San Fernando, La Union Station. Imay sa white closed van ang naglaon iti 60 nga orbon ti baboy nga agturong ijay Kinavite, Bawang, La Union. Kalpasan asaan na nakaidatag ti driver kadagiti legal a dokumento. Napasamak ti insidente iti sango ti Robinson's Mall, iti igid ti Quezon Avenue iti syudad, idi agsapa idi Kalman Enero 6. Naiturong tinasaalugan iti Office of the City Veterinarian agraman dagiti nakumpiskara baboy para iti disposition procedures. Malaksid iti daytoy napakaamuan ti Office of the Provincial Veterinarian anang isayangkat iti panang-examin ken diskusyon iti kaso dagiti naglabsing nga indawluan ni City Chief of Police Police Lieutenant Colonel Tristan Oliver Nara. Kalpasan iti daytoy na iblatter dagiti nakabasol anamuan a Manipod, Candelaria, Quezon kapo iti panaglabsing da iti Provincial Ordinance number 417-2023 wenno ti ordinansa seknan ti Animal Quarantine Regulations ken ti City Ordinance 2023-14 ngunit ordinansa amang ituding iti umiso a panang tarawidwid, panang lapred ken panang tengel iti African Swine Fever uno ASF iti syudad ti San Fernando. Impasigurado ti gobyerno syudad iti publiko nga agtaltalined daytoy a nasipot ken proactive agraman dagiti panakabagi ti linteg tapno masigurado ti kinatalged ken sustainability ti industriya ti karne iti syudad ti San Fernando. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. DSWD Field Office 6 patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Marian Grace Ereñeta. Padayon ang paghatag sa assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Negros Occidental na naapektuhan sa paglupok sa Bulkang Kanlaon. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Claudian Marquez, Head sa Disaster Response Information Management Section sa DSWD6, natapos na ang paghatag sa ikapulo nga waves ng 251 nga family food pack sa internally displaced persons o kon IDPs nga apektado sa paglupok sa bulkan sang Negros. Sa datong sang ahensya, may masobra sa 8,000 ka individual
individual ang yara pa sa sulod sang evacuation center, kag may masobra sa 5,000 naman ang nagatinir sa ila himata. Sa kabilugan, naglabot na sa 37 milyones pesos ang nahatag nga assistance sa mga naapektuhan lakip diri ang family food packs kag non-food items. Samtang pag-abot naman sa standby relief resources, may masobra sa 126 ka family food packs nga naka-standby ang ahensya nga nahamtang sa regional warehouses sa Oton kag Bacolod City, kag sa mga preposition site kag may masobra sa 53 million pesos naman nga standby nga mga non-food items. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marian, yan ang ulat mula sa Iloilo. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Sponsored staycation, naghatid saya sa pamilya ng dalawang Friends Rescued o FR sa Region 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Duha nga Friends Rescuer FRs kan iratag sang pamilya nag-enjoy higing pangbit nga libre nga staycation tikang hanagin hangdan palo Liberation Eagles Club ngan Sirac Warainon Eagles Club. Ana sabi nga staycation ingim pasilitaran ha panguna hiton 78th Infantry Battalion Algo Villas Home Subdivision San Jose Tacloban City, Leyte. Ana sabi nga sponsored staycation ay naghatag kalipayan nga da mga pamilya ni alias Ita. Aray Secretary ng Political Instructor hanapoy platoon Sub-Regional Committee sa Sami Eastern Visayas Regional Party Committee. Ngani alias Ina, anay squad leader han squad 2 apoy platoon, kaupadaton iratag sa tagsa nga pamilya. Sa ako pining staycation ang mga FRC nagkaisahan mga aktibidad, lakip na din yan complimentary shopping experience, kantidad 10,000 pesos, sugad man hirin ang karawatag duha ka sakwen bugas ng mga groceries. Kasumpay yan 78 IB nagpapabili nga marigun hiton commitment, hapag pasilitar ng paghatag opportunities nga da mga Friends Rescued. Tikag diri Syudadhan Borongan, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, mahigit 348 milyong piso na social pension na ipamahagi sa mga senior citizen sa Southern Leyte noong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Niabot sa kapin 348 milyones pesos nga social pension ang napangapod-apod sa mga senior citizens sa Southern Leyte sa miaging tuig 2024. Nasairan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Regional Field Office 8 nga nasa kapin 183 milyones pesos ang nahatag sa unang semestre, samtang kapin 92 milyones pesos usaba ang napangapod-apod sa ikatulong kwarter. Dugang pa, nikabat sa kapin 73 milyones pesos ang napanghatag sa mga benepisyaryo sa probinsya sa ikaupat na kwarter. Gihimo ang payout pinasubay sa transfer of funds kung TUF modality. Di na mga lokal nga panggamhanan na ang nagpahigayon sa pagpanghatag ngadto sa mga benepisyaryo. Mahinumduman nga sa pagpasar sa Republic Act 11916 ang binuwan nga social pension stipend alang sa matag benepisyaryo misaka gikan sa 500 pesos ngadto sa 1,000 aron masuportahan ang mga senior citizens silang adlaw-adlaw nga panginabuhi ug medikal nga panginahanglan. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro.
Department of Agriculture, Region 10, nagsagawa ng Operations Planning Workshop upang pahusayin ang mga serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Nagpaygayon ang Department of Agriculture Northern Mindanao og Operation Planning Workshop and Presentation aron mapauswag ang paghatod sa serbisyo sa mga mag-uma ug mangingisda sa rehiyon. Gipanguluhan kini ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan diin ang kalihukan gipaygayon baguhay pa lamang. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa pagka-epektibo sa ahensya sa paghatag og alibyo labi na sa mag-uuma ug mangingisda. Ang workshop nagsilbing mahinungdanong pagsusi sa nakabot nga hagit sa miaging tuig. Diin giila niini ang mga mahinungdanon nga lakang ug ang mga babag nga nakaapekto sa kinatibuk ang pasundayag sa Department of Agriculture. Din importante kini nga kalayhukan nga nagtukod og maayong practice isip sukaran alang sa pagpalig-on sa paghatod sa mga interbensyon ug serbisyo labi na sa agri-fishery karong tuiga. Sa mga diskusyon, si Regional Executive Director Pacamalan nag-auhag sa mga personahe sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na ibalik ang ilang focus ug kusog gamit ang mga leksyon nga nakatunan aron masiguro ang pagkabot sa mga targets sa tuig 2025. Gipakita sa workshop ang pagpasalig sa DA10 sa pagpalig-on sa pagsuporta labi na sa mag-uuma ug mangingisda sa rehiyon. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kida sa Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Aplikasyon para sa business permit registration at renewal sa Zamboanga City pumalo na sa higit 2,000. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mikabat na sa 2,183 ka mga aplikasyon ang naproseso ilalom sa Business One Stop Shop o BOSS as of January 5, 2025 alang sa pagparehistro o pag-renew sa mga business permit sa mga negosyante sa lungsod sa Zamboanga. Kanimas napadali pinaagi sa Electronic Business One Stop Shop o eBOSS sa Business Permit and Licensing Office o BPLO sa kagamanang lokal. Sa total nga aplikasyon adunay 2,160 ang na-assess, 1,805 ang naka-schedule sa pagbayad, 355 ang nakabayad na samtang adunay 318 nga permit ang na-print ug na-issue na sa mga aplikante. Gawa sa eBOSS application, Abril ang gihapon ang operation sa mismong BOSS sa Centro Latino sa Paseo del Mar, Zamboanga City, gikan alas 8 sa buntag taman alas 8 sa gabi sa weekdays, samtang alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon usab sa weekends ug sa holidays. Magpadayon sa pagdawat og aplikasyon alang sa magproseso sa ilang business permit registration ug renewal ang BOSS hangtod petsa 20 karong bulan sa Enero niining tuiga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.